Now, sabi ko sa inyo, hindi ho siya totoong may takot sa bangin, sa mga malalalim. Ito nga, oh, di ba? Oh, ibang pagkakataon ito. Siya mismo dumudungaw. Alam niyo yung mga may mga acrophobia, yung mga acrophobic, hindi nila tatangkain yan na nilumapit, ni sumilip man lang. May mga nakasama na rin akong mga tao na may takot sila. Talagang nako, hindi talaga nila magawa. Merong ibang mga nakasama ko, I was a mountaineer when I was in college, na sinubukan nilang sumama sa amin, mag-hiking. Pero kung yung mga taga Batangas dito yung nakakaalam doon sa Mount Makulot or Makulod sa Cuenca, Batangas, meron doong tinatawag na Rockies, no, sa Makatmon. So meron dong tulay na lupa. Kapag pupunta ka doon sa Rockies, siguro mga isang di pa lang o dalawa yung lapad. Kaya pag dalawang magsasalubong, yung isa kailangang huminto, magbigay daan dun sa isa na kasalubong niya. So ganun lang po kakitid. Then pagka nahulog ka, sabi nga biro-biruan, isang linggo bago ka mahanap sa ibaba, batuhan pa rin. Ganon. Ngayon, yung nakasama ko doon, ilan yun, ilang pagkakataon yun, pagdating ron sa portion na yun, hindi nila makuhang bumaba. Pero they managed to climb. Pagdating doon, hindi nila magawang lumakad ng nakatayo. Gumagapang talaga sila, ni ayaw nilang makita yung ibaba. Pero ito sinusubukan niya, oh, bagamat may nakahawak sa kanya. Di ba? Tinitingnan niya eh. Sabi ko, teka, hindi ka panipaniwala ito. Maaring ano lang, mismo naman din kasi nung tinanong din siya eh. Ito. Phobia. Heights. In a 2018 YouTube interview, a Heights? fast talk style segment, Diba? Parang out of nowhere lang. Kaya niya nasabi na yun ang kanyang phobia. Yung mga malalalim na mga lugar o mga matataas. that resurfaced amid recent events. Former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral explicitly stated that her biggest phobia is heights, acrophobia, when directly asked. Heights. This revelation has fueled online speculation and discussions about her death on December 18, 2025, along Kennan Road in Tuba, Benguet, where she reportedly fell 20 to 30 meters into a ravine beside the Bued River. Nandito po ako ngayon sa Maramal, Sitio Camp 5, dito sa Barangay 4, sa Tuba. Kung i-Google map nyo yan, i-type nyo yung Barangay Maramal, isama nyo yon para eksakto, dalhin kayo ng Google Map dyan mismo sa may location na yan. Benguet, kung saan dito yung mismong lugar kung saan pinaniniwala ang nahulog si dating DPWH Undersecretary Maria Cabral. Now, Filipino netizens are asking how could someone with a known phobia Etong scene na ito, ganito rin yung nakita ni Cabral. Kasi sabi nga, may nabasa akong mga post na bandang mga alas 8, nandiyan na yung presensya niya eh. Doon sa may gasolinahan na pinakita ko kanina, doon sa Milos gas station, nagpunta na rin siya doon. So, tingin ko may CCTV yun. Ngayon naman, madalang na yung mga walang CCTV ng mga establishments kasi mura na ang CCTV, di ba? Ngayon. So, pwede hong makuha rin yun kung anong oras ba talaga siya nagpunta ron. Pero may mga nag-post nga na alas 8 ng umaga, nakita na siya doon. of heights commit suicide by jumping from So, kung meron siyang, tawag dito, phobia, dyan sa malalim, nako, hindi po yan sa Camp 6. Camp 4 po siya. Hindi matao yung lugar. Yan yung lugar na yan. So, banda dun pa yung mga tao. a cliff or even approach a deep ravine. Di ba? Hindi niya tatangkaing dungawan yan eh. Kahit na sabihin nating problemado, di ba? Stress na, hindi niya tatangkain yan na dungawan. Pero sabi nga,
same spot nung bandang alas 10. Ito, tingnan nyo ha. Itong video na to, nilabas to dahil nga po may humingi ng tulong ang PNP para sa mga napadaan sa lugar na yan, tignan yung dashcam nila. At ito yung kanyang sasakyan, nakita around 10:15 in the morning. Pansinin nyo rin yung damit. Medyo parang pink yung klase, yung damit niya. Ayan o. Tapos binakita rin ho akong isang video na kung saan ito palang lugar na to, accident prone area. Yang lugar na yan, may mga nababaliktad dyan. Bukod sa yung mga bato-bato na huhulog, bukod pa yon. Accident prone area yan. Tapos may mga may mga tao rin na humihinto rin diyan sa gilid. Maging ang Google Map, makikita nyo, may nakunan din diyan na nakahinto diyan. Ganyan din ang ayos sa kahinto diyan sa gilid. Kulay pula pa yung sasakyan. So going back, ito si Cabral. So kung sino yung nagmamay-ari ng sasakyan na to, ito kay Cabral Kung sino nagmamay-ari nito, nakita niya, kunan nila to malamang, tsaka yun pa yung nasa likod. Ngayon, kung kayo ho ay natatakot, no, pati yung bandang hapon, na bandang alas 3 hanggang alas 7 ng gabi, no, na nakunan nyo siya dyan, kung kayo ho ay natatakot, baka kayo ay madamay sa kaso, well, I suggest ay ibigay nyo ho sa vlogger, o kaya naman sa taga-media, pero pag vlogger, hindi ho i-splice yan, buong video na binigay nyo, sigurado kayo maa-upload yan. And then mapoprotektahan din ang inyong identity. Kasi kailangan lang naman nila sa investigation, yung video kung nandun ba talaga, anong oras. 'Di ba? Kung ganitong oras, nakatayo pa ba siya doon? O, tumayo ba, lumundag ba? 'Di ba? O biglang, merong magkakasunod na nakunan pa niya, pero yung kasunod niya, wala na siyang nakunan. 'Di ba, mako-compare yung mga oras, yung gano'n ibig sabihin. Para mag-corroborate yung kwento. So tumutugma ito doon sa post ng kanyang driver. Ayan yung damit niya, 'di ba? Pareho. So ito yung side mirror. Yan. Pero yung kulay ng damit, tumutugma. So, ibig sabihin, kung ano yung suot niya nung alam ko to, alas 10 ito na nga umupo siya dyan ng umaga, tapos sinita sila ng pulis kasi bawal tumambay. Pero kung mapapansin nyo rito, may makulit din. Diba? May nakatambay din. Ginagawa nila parang sa Marilaki yan, tinatambayan, magsa-sightseeing. Tama Jaden, yung mga dashcam ng mga dumaan. Di naman sasabihin na suicide yan dahil sa insurance claims ng pamilya. Well, yung family, tinatanggap nung asawa na na accident. No, hindi suicide, accident. Sana kinunan ng blood test at tiningnan din yung mga kinain niya that day, baka may poison or something. Tama ho kayo doon. That's a good. Pero alam ko nagkaroon ng autopsy. Kaya lang depende lang ho sa klase ng autopsy. Kasi ang alam kong autopsy, talagang ganyan nga, binibiyak, tapos sinitignan yung kinain niya, lahat yan, para malaman kung intoxicated ba, di ba? Kung ano yung pakiramdam niya. Kasi ang kapansin-pansin rin po dito, bakit para mag-unwind, bakit siya lang mag-isa sa pamilya niya at kasama yung driver pa? Di ba? Bakit hindi kasama ang kapamilya? Di ba? Dapat mas maganda yung ganun kasi kung ganyan may problema ka, di ba? Mas mainam na meron kang kasamang kapamilya mo. Tapos punta kayo ng ibang lugar para magbago naman yung atmosphere. Di ba?
At bakit hindi sinamahan ng kanyang pamilya? Parang she was left alone, 'di ba? So maraming ngayon ganito, kapag hindi ito binigyan ng pansin na magkaroon ng thorough investigation, alam na hong ibig sabihin nito. May hocus-pocus talaga hong nangyayari dito. And mas marami pa yan as we go along dito sa ating content ngayon about kay Cabral. Okay? Ayan o, yung gas station. I'm sure meron CCTV yan.